Sa video ito, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit nare-reject ang ating bank account or e-wallets na in-enroll sa ating SSS Disbursement Account Enrollment Module. At magbibigay rin ako ng konting advice para madaling ma-approve ang inyong bank account or e-wallet sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So dito unahin na natin ang proof of account kasi dito marami din ang nare-reject kagaya ng bank name is not indicated, bank account number is not indicated, account is not a single savings account. So yun, mga ganyan po yung problema kung bakit nare-reject dahil sa proof of account. So unahin na natin ang bank name is not indicated. Kapag bank name is not indicated, may dalawang dahilan po yan. Pwedeng pangalan ng bangko or logo ng bangko wala doon sa proof of account na ginamit ninyo, or yung pangalan ninyo mismo wala doon sa proof of account na ginamit ninyo. For example, ATM yung ginamit ninyo as proof of account, so automatic pong may logo or pangalan ng bangko doon sa ATM. So ang problema doon, walang pangalan ninyo na naka-indicate sa ATM, walang naka-okit po doon. So take note po guys, dapat merong pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number doon sa proof of account na gagamitin ninyo. Kasi kapag isa niyan wala doon, automatic po talagang mare-reject. Kaya wag na kayong mag-attempt na i-register yan. At sa mga gagamit naman ng screenshot of online banking account as proof of account, make sure po na makikita pa rin yung tatlo. Yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo. So may iba kasing screenshot of online banking account na walang logo or pangalan ng bangko na nakalagay doon. Kaya mare-reject pa rin yan at ganito yung reply nila. Bank name is not indicated pa rin. At punta naman tayo dito sa account number is not indicated. Kadalasan nito yung gumagamit ng ATM. Kasi yung mga ginagamit nila na ATM, walang bank account number na naka-okit doon. ATM card number po yung nandun. Kaya mag-ingat po kayo, i-double check nyo pong maigi kung bank account number or ATM card number po yung nandun. At punta naman tayo dito sa account is not a single savings account. So baka joint account yung ginamit ninyo, so hindi po pwede talaga. Dapat sa inyo lang po nakapangalan yung bank account na gagamitin ninyo. And punta naman tayo dito sa ID cards or documents. Dito, konti lang naman talaga yung nare-reject. Yun lang hindi talaga nababasa or hindi masyadong malinaw yung pagka-picture. Yun po yung nare-reject sa ID cards or documents. Or yung mga identification cards or documents na not valid. Yung hindi po tinatanggap ni SSS. So kung gusto niyo pong malaman kung ano yung mga updated na ID cards or documents na tinatanggap ni SSS, i-click nyo na lang po itong view list of valid ID cards and documents. So kagaya niyan, sa ngayon ito po yung mga updated na valid IDs and documents na tinatanggap ni SSS. Pero kung wala talaga kayong mga IDs or documents na nandyan ngayon, sa tingin ko ang pinakamadaling kunin dito is yung NBI clearance at police clearance. Yun pong dalawa. Yun po ang pinakamadaling kunin sa ngayon. At next, punta naman tayo dito sa selfie photo kung saan ang pinakamaraming dahilan kung bakit nare-reject ang SSS disbursement account ninyo. So ito po yung unang dahilan kung bakit nare-reject ang ating selfie photo sa SSS disbursement. Una is yung uploaded selfie or photo is not a valid attachment. Dito marami talagang nare-reject kasi pagkasabing selfie photo, take lang sila ng picture at yun na ang sinend. At wala silang ibang hawak, picture lang talaga. Kaya not valid po talaga yan. Dapat po sa selfie photo na isasubmit ninyo, hawak nyo po yung proof of account na ginamit ninyo at yung ID na ginamit ninyo. Yun pong dalawa, and make sure po na babasa po talaga lahat yan. Punta naman tayo dito sa pangalawa, proof of account submitted for bank or e-wallet account and selfie photo is not the same with the uploaded proof of account. So kagaya po ng sabi ko kanina, kung ano yung proof of account na ginamit ninyo, yung sinubmit ninyo, dapat yun din po yung hawak ninyo sa selfie photo. May iba kasi na nagsubmit ng screenshot of online banking account or yung deposit slip, pero ginamit nila sa selfie photo is yung ATM nila.
which is not correct po. Hindi po talaga tatanggapin ni SSS yan at mare-reject lang po yan kahit ilang beses kayong mag-apply. Take note po kung ano yung proof of account na ginamit ninyo. For example, ATM, dapat ATM po yung hawak ninyo sa selfie photo at yung ID. And kung deposit slip naman yung ginamit ninyo, dapat deposit slip din yung hawak ninyo at yung ID na ginamit ninyo. At kung screenshot of online banking account naman yung ginamit ninyo, pwede kayong maghawak ng cellphone sa selfie photo na nandun kayo sa screenshot of online banking account ninyo at sa isang kamay hawak nyo din po yung ID na ginamit ninyo. Pero kung sa tingin ninyo hindi talaga nababasa yung nasa cellphone ninyo na screenshot, pwede nyo pong ipaprint yung screenshot of online banking account ninyo, pero make sure po colored at nababasa po yung screenshot na pagka-print ninyo. So punta naman tayo dito sa identification card and documents are not included in the selfie photo. So make sure po kung ano yung ginamit ninyo na identification card or documents, dapat yun din po yung hawak ninyo at yung proof of account na ginamit ninyo. May iba kasi police clearance yung ginamit nila tapos ibang ID naman yung hawak nila sa selfie photo. Make sure po kung police clearance yung pinasa ninyo sa identification card or documents, dapat yung police clearance din yung hawak ninyo at yung proof of account na ginamit ninyo. At punta naman tayo dito sa not properly dressed and selfie or photo. No t-shirt daw. So make sure guys naka-formal attire kayo kapag nagte-take kayo ng selfie. Take note po, dapat naka-formal attire po kayo and make sure po wala kayong mga eyeglasses, face mask or bandana sa mukha. Kahit anong palamuti sa mukha, tanggalin nyo po muna lahat. Make sure nakikita at klaro yung buong mukha ninyo. And punta naman tayo dito sa identification cards or documents and selfie photo is not readable or clear. So make sure po kahit sa proof of account na gagamitin niyo, for example, screenshot of online banking account or deposit slip, and sa identification card and documents kagaya ng police clearance at NBI clearance, make sure po na klaro at nababasa talaga yung pagka-picture ninyo. Make sure po na kapag zoom ninyo yung selfie photo ninyo, nababasa lahat ng mga details doon sa identification documents at proof of account na hawak ninyo. So, i-double check nyo pong maigi, i-zoom in, zoom out ninyo para maklaro ninyo kung nababasa ba or hindi. Kapag hindi, ulitin nyo po talaga yung pagka-picture para hindi po ma-reject ni SSS. Mas maganda po gamitin niyo yung back camera ng inyong cellphone para klaro at hindi baliktad yung pagka-picture. Kasi pag harap yung ginamit ninyo na camera ng inyong cellphone, nagiging baliktad po yung details sa mga hawak ninyo na document. So make sure naka-back cam po kayo sa pag-picture. And dapat nasa maliwanag kayo na area para klaro at nababasa lahat ng mga documents na hawak ninyo. And kung ATM or mga IDs yung ginamit ninyo, dapat walang flash yung cellphone na gagamitin ninyo para hindi mag-reflect doon yung ilaw sa cards na hawak ninyo. Okay lang po kung papers yung hawak ninyo or mga documents, pwede pong may flash. Pero pag mga cards, huwag nyo na pong lagyan ng flash kasi magre-reflect po yung ilaw at hindi nababasa yung mga documents na hawak ninyo. At mas maganda po, nasa harapan talaga ng camera yung ID or documents na hawak ninyo para klaro at nababasa po yung mga details doon. And make sure lang po na makikita yung buong mukha ninyo sa camera, yung hindi po natatakpan ng documents ninyo. Naka-forward yung documents or IDs na hawak ninyo, pero yung buong mukha ninyo sa likod, klaro po talaga lahat. And make sure din po yung file format is naka GPG or naka PDF and maximum size niya is 3 MB lang po. Kung lalagpas sa 3 MB, pwede nyo pong isend sa messenger ng mga kakilala ninyo at i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa po yung size ng picture ninyo. Or pwede ninyong i-crop din yung picture ninyo hanggang sa maging bababa sa 3 MB. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!